It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Laging masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Laging masayang tunay. I raise my hand, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hand, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my hand, hallelujah, amen. I raise my hand, hallelujah, amen. I raise my hand, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise them both, hallelujah, amen. I raise them both, hallelujah, amen. I raise them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend my knee, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend my knee, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend my knee, hallelujah, amen. I bend my knee, hallelujah, amen. I bend my knee, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend them both, hallelujah, amen. I bend them both, hallelujah, amen. I bend them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I sway my hips, hallelujah, amen, and praise the Lord. I sway my hips, hallelujah, amen, and praise the Lord. I sway my hips, hallelujah, amen. I sway my hips, hallelujah, amen. I sway my hips, hallelujah, amen, and praise the Lord. I stomp my foot, hallelujah, amen, and praise the Lord. I stomp my foot, hallelujah, amen, and praise the Lord. I stomp my foot, hallelujah, amen. I stomp my foot, hallelujah, amen. I stomp my foot, hallelujah, amen, and praise the Lord. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, mga ka-prayer warriors, mga kapinag-isang puso Catholic Charismatic Ministry, Philippines Incorporated. Katapusan na po ng Enero, napakabilis ng panahon. Tapos na po ang isang buwan sa year 2023. At kaya patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon at patuloy tayong protektahan ng Diyos.
Halina mga ka-prayer warriors, tayo po'y sama-samang dumulog sa banal na awa ng Diyos at patuloy po nating ipanalangin ang mga kapatid natin na humihingi ng ating mga panalangin. Kung sino man po sila, mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan, ka-community, kasamahan sa trabaho, ano man ang kanilang mga panalangin na hinihiling sa atin, ay patuloy po nating idulog sa banal na awa ng Diyos. Lahat po na mga nasa hospital, mga cancer patients, mga nasa ICU, mga nasa delivery room, mga nasa operating room, dialysis, mga nawawalan na po ng pag-asa na gumaling. Ang ebanghelyo po ngayon ay nagpapatunay na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay kayang gumawa ng himala. Kaya halina po tayo magtiwala at dumulog sa banal na awa ng Diyos. Tayo po ay pangungunahan ng ating mga kapatid, Sister Amy Mojica, Sister Mary Ann, and Sister Eva Gul. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito na naman po kami, Panginoon, upang magpuri sa iyo at humingi ng panalangin sa aming mga kapatiran, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa biyayang pinagkakaloob mo sa amin, sa kalakasan, sa pagkising namin sa umaga, Panginoon. Salamat po, Lord. At lalong-lalo na, Panginoon, na patuloy mo kami binibigyan ng biyaya, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang kinakain namin sa araw-araw. At higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa kalakasan, Panginoon. Lord, tinataas po namin ang aming mga kapatiran na humingi sa iyo ng kagalingan. Nawa, ibigay mo na po sa kanilang hinihiling, lalo sa araw na ito, Panginoon, na ikaw ay nagpagaling, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy mong bigyan kami ng pananalig at pananampalataya na kami yung pagagalingin sa araw na ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa kalakasan na binigay mo ng lakas sa aking mga kapatid. Bagamat sila may karamdaman, ay patuloy mo po silang binibigyan ng lakas, Panginoon. Salamat po, Lord. Tinataas po namin ito sa matamis mong pangalan. Amen. Dalangin ng awat kapatawaran para sa mga abang makasalanan. Patawarin mo ang lahat ng makasalanan, O Panginoon, alang-alang sa pag-ibig mong walang hanggan, at sila'y akayin sa landas ng iyong katarungan. Iadya mo sila sa buyo ng kasamaan, tubusin mo ang lahat ng nagkasala, at nawa ang awa ng Diyos ay mapasa kanila. Panginoon ko, ikaw ang aking Diyos at lahat-lahat sa akin. Aking Jesus, maawa po kayo. Jesu Kristo, Hari ng awa, ako ay nananalig sa iyo. Jesus, Maria Jose, minamahal ko kayo. Ang mga kaluluwa po sana ay ligtas ninyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ni Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasak ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay nagmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at maghukom sa nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin sa 3 ng hapon.
Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumuksaw para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang katauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig, dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig, dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig, dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamalmahalan mo, ang anak na si Jesucristo na aming Panginoon at manunubos. Para sa kapagpapatawad ng aming mga sala ng buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami ng buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkatiyos ng kamalmahalan mo, ang anak na si Jesucristo na aming Panginoon at manunubos. Para sa kapagpapatawad ng aming mga sala at sala ng buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkatiyos ng kamalmahalan mo, ang anak na si Jesucristo na aming Panginoon at manunubos. Para sa kapagpapatawad ng aming mga sala at sala ng buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Bawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus.
Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamalmahalan mo, ang anak na si Jesucristo na aming Panginoon at manunubos. Para sa kapagpapatawad ng aming mga sala at sala ng buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Ama na walang hanggan, inaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadiyos ng kamalmahalan mo, ang anak na si Jesucristo na aming Panginoon at manunubos. Para sa kapagpapatawad ng mga sala at sala ng buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen. Panalangin para sa mabathalang awa. O napakadakilang mahabagin Diyos, walang hanggang kabutihan. Ngayon ang lahat ng tao ay tumatawag buhat sa kalaliman ng kanilang kahirapan. Sa iyong pagkaawa, sa iyong pagkamahabagin o Diyos, at sa kanyang makapangyarihang tinig na dulang hirap, ito ay tumatangis. Magiliw na Diyos, huwag sanang tanggihan ang panalangin ng mga naririto sa mundong ito. O Diyos, kabutihan na lampas ng aming pangunawa, naganap na nakakaalam ng aming mga kahirapan at nakakatalastas din sa aming mga sariling kapangyarihan. Hindi kami maaring makapaitaas sa iyo. Kami nagmamakaawa sa iyo. Paunahan mo po kami ng iyong grasya at laging dagdagan ng iyong pagkaawa sa amin na aming matapat na magampanan ang iyong banal na kagustuhan sa buong buhay namin at sa oras ng kamatayan. Bayaan na walang hanggang kapangyarihan ng pagkaawa mo ang siyang magsanggalan sa aming mga palaso ng mga kaaway ng aming kaligtasan at ng kami na may buong pagtitiwala
bilang mga anak mo ay hintayin ang iyong huling pagdating na araw na iyon, na ikaw lamang ang tanging nakakaalam at ang aming inaasahan na makakamit ang lahat ng ipinangako sa amin ni Jesus sa kabila ng lahat ng aming kasalanan, pagkat si Jesus ang aming pag-asa, sa pamagitan ng bukas na pinto kami daraan patungo sa langit. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoong Yesus, ikaw po ang simula at ang wakas, ang buhay at muling pagkabuhay. Sa iyong awat pagmamahal ay tinataas po namin ang mga kaluluwa ng mga mahal namin sa buhay. Tanggapin mo po nawa silang maluwalhati sa langit. Patawarin mo na po sila sa kanilang pagkakasala at igawad mo na po sa kanila ang kapayapaan. Amen. Jesus, Hari ng awa. Kami ay nananalig sa iyo. Jesus, Hari ng awa. Kami ay nananalig sa iyo. Jesus, Hari ng awa. Kami ay Kami ay nananalig sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Sister Amy and Sister Mary Ann, Sister Eva. Maraming salamat po sa pangunguna ng ating Divine Mercy Chaplet. Tayo naman po ay magtanim, magbungkal at mag-ani ng mabuting balita ng Panginoon. Ating pong pakinggan ang mabuting balita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka, nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Ago buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinatanong niyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa
at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang makapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nagnanangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bubangon nga ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kaninuman at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, ang haba po ng ating gospel na binasa sa araw na ito. Ano po? Ngunit punong-puno po ng pag-ibig, habag at biyaya ang ating pong nabasang ebanghelyo ngayon. Kaya ating pong pagnilayan, bungkalin ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. So ating pong tawagin ang ating mga kasama ngayon sa Zoom meeting. Sa mga nasa FB Live po na nanonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nais mag-join, nasa comment section po ang ating link. Pwede po kayong maki-join sa aming talakayan sa araw na ito. Okay, hello Sister Mary Ann. Ayan, nakita ko rin ang kagandahan ni Sister Mary Ann. Hello po. Hello, sisters. Magandang hapon. Lahat. Ang haba po pero maganda po itong story na to, no? Kasi alam niyo naman ang Galilea as known as the lot of miracles na ginawa ang Diyos, no? At saka 5 ano yan yung healing, 5 klase yan, no? Meron dito kasing 2 tao kanyang napagaling sa bilang miracle of healing of sick, no? Tapos yung isa, miracle of healing dead to life, no? Una po, no? Isa po munang katanungan, sino ho pa ba ang merong pangama? Siguro, no? At sino ang mga taong merong anak? Siguro, no? Ito pagbaba pa lang ng lawa ng ating Panginoon ang alagad, no? Andiyan na po, no? Ang crowded ng tao, pero isang tao po na tagapaglingkod sa simbahan ang nagpatira pa at yumuko po, no? Yung parang nagmamakaawa bilang isang ama. Kaya, no? Kung makikita nyo kung sino may ama at may anak na bilang ama, doon nyo may papakita ang pagmamahal. Hindi po ba na nagmamakaawa ka? Mararamdaman yan kasi bilang bata rin ako dati, nararamdaman ko yan sa aking tatay, no? Yung bang itatakbo ka hawak-hawak sa doktor, kay Doktora de Jesus, o di kaya itatawag ako ng taxi tapos papuntang Makati Medical kasi sakitin po ako ng bata. Kita niyo po yung ginawa niya, no?
kahapon rin, no, bilang ama si Brother Ralby, no, nakita niyong pagmamahal. Pero yung habang siya'y tumatakbo, no, yung tawag dito na papunta pa lang, andyan yung pagdarasal sa ating Panginoon. Ganun ang ama magmahal din sa atin, no? Bilang meron tayong Panginoon, ganun siya, no? Nakikita niya yung, natatandaan yung tatlong napag-aralan natin na sinabi ni Sister Baby na yung ito yung tinatawag na meron kang paniniwala, pananalig at pananampalataya, no? Nandiyan po lahat yan. No, nakita niya sa isang ama at sa isang babaeng nagdurugo. Dito po, no, na sabi niya, ang aking anak na inaapoy ng lagnat, kung maipapatong niyo lang po ang iyong kamay, yun na sinasabi ko, gift of healing na death to life, no? Kasi ang kanyang anak nga, di ba, medyo ganun na, at marami na nagsasabi, no? Una muna, yung babae na ito, meron rin siyang 3 pino, yung paniniwala na mahawakan ko lang ang damit ng Panginoon, no? Nananalig ako ay gagaling sa pananampalataya. Yan po ang lagi nating tatandaan, na meron tayong 3 P at dadagdagan pa natin yan ng 1 P. Ay ang pag-asa, no? Ang bilang ama, pag-asa na ito lang ang aking pag-asa si Jesus. At yung babae rin, ganun din ang kanyang paniniwala. Sa may pag-asa niya, itong si Jesus, no, ang ating Diyos. Kaya itong gospel na to, punong-puno po ng miracle po ito, no? Anong sabi ni Jesus sa babae? Pinagaling ka ng iyong pananalig. Sana tayo manalig sa Panginoon na may 3 P. At gawin natin nga palang 4 sa pag-asa na siya lang talaga ang magpapagaling sa atin. Ito pong si Jairus na ito, yung papunta pa lang sila, no? Marami na po ang sabi na, bakit mo pa siguro, no? Parang ginagambala at papupuntahin doon, wala na ang iyong anak. Na ginawa ni Jesus, hindi niya ito pinansin at tuloy-tuloy po, no, sa pinto at sinabi niyang gano'n na 3 alagad lang dinala niya at pinalis niya ang mga tao. Kasi alam niyo naman, no, maraming naniniwala pero yung iba isyoso lang, yung marites lang ba, na maraming crowded pero hindi lang alam ng Diyos kung sino yung may pananalig at pananampalataya, katulad sa babae. At katulad rito sa isang ama, kaya nga sinabi niya sa babae na humayo ka, ining na sa Tagalog po, no? Ano, yun nga yung po, tumayo ka at nang bumangon ka. At yung po, no, yung patay na yun, binuhay niya. Yun ang tinatawag natin, gift of healing, death to life. Kasi diba yan healing, miracle of healing po. And then yung kagahapon po, exorcism, healing of exorcism. At natapos po, yung tinatawag natin sa nature. Ang tawag dito, yung pinapatahimik niya ang dagat. Yan po yun yung tinatawag natin healing of nature. At ngayon po ang huli, at yung death. Miracle of nature, miracle of healing na dead to life, no? Sana po naiintindihan nyo, ang ganda. At tayo po ay laging natin umasa sa ating Panginoon na may pananalig ng palataya, no? Ay sa ng pag-asa. Kailangan to, no? Kung naniniwala tayo na siya lang ang magpapagaling sa atin. Kaya po, sister. Okay, thank you, Sister Mary Ann. Ayan, kay Sister Mary Ann pa lang ay busog na po tayo sa mabuting balita na narinig natin sa araw na ito. So, yun nga po, yung hope, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil ang pag-asa ay nasa Diyos. Kasama ng pag-asa na yan, kailangan laging mayroong pananampalataya, pagtitiwala at pananalig sa ating Diyos. At tiyak yun, ang pag-asa ay magbubunga ng pag-ibig na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. So, Sister Amy? Magandang hapon po sa ating lahat.
naalala ko tuloy ang aking tatay. Kasi naalala ni Sister Mary Ann, kanina kasi sabi ko, maraming salita, nag-share si Sister Mary Ann nung sa kanyang tatay nga nung siya may nagkasakit. Naalala ko bigla nag-flashback sa aking isip. Yung tatay ko noon, nung bata ako 'pag ako'y nagkakasakit, ang binibigay lang ng tatay ko, pinapakain kami ng masarap. Tinatanong niya, "Anong gusto mo?" Siyempre may lagnat ka, hindi ka naman makakain, 'di ba? Kaya sabi ko, ang sarap ng may sakit. Kasi tinatanong ka ng tatay ko tulad na, "Nak, anong gusto mong pagkain?" Bibili talaga. Hindi ka naman makakain kasi wala kang panlasa. Pero 'pag nakakain na, gumagaling na. Siguro yung kapangyarihan ng pagkain at binibigay sa'yo na bagamat wala sila kasi wala naman trabahong permanente. Tatay ko noon, talagang bumibili ng masarap na pagkain, ta's mga ilang araw gagaling na. So yung kapangyarihan ng paggawa ng paraan ng tatay niya, kaya naalala ko tuloy yung tatay ko. Sabi ko, "Bakit kaya 'pag may sakit lang kumakain ng sabi ko, naalala ko yung hindi ko makalimot-kalimutan. Yun lang talaga yung kapangyarihan talaga, tsaka yung tatay talaga nga 'pag talagang may sakit ang anak, yun ang gumagawa ng paraan. At higit sa lahat ito nga sa atin talaga yung pananalig at tsaka yung sabi nga 'di ba, yung kapangyarihan ng Panginoon kasi nanggagaling din sa atin 'di ba? 'Di ba yung kapag talagang minithi natin na tayo ay gagaling, kasi dahil sa pananampalataya mo kaya tulad nga nung yung si Jairo 'di ba? Sabi niya nga, "Mahipo mo lang yung anak ko." Tapos yung sunod yung babae ang sabi niya, "Mahawakan ko lang yung kanyang damit." 'Di ba? Yung kumbaga nanggagaling sa atin yung ating paggaling at dahil sa ating paniniwala na magagawa ng ating Panginoon. Yung yung kailangan laging positive tayo, 'di ba? Mag-isip tulad nga sabi 'di ba yung minsan nga, share ko na, may nagsasabi nga sa'kin, sabi niya may ako, na ano siya na yung kumbaga nag-aalala siya baka kung ano yung resulta. Sabi nga yung isip makapangyarihan, kaya nag-iisip ka pa lang, kapag nag-iisip ka ng hindi maganda, yun talagang mangyayari. Kaya kailangan tayo 'pag nag-isip tayo laging laging yung positive, laging talagang maganda yung ating iniisip, dahil yun, magiging way ng ating kagalingan. Kaya patuloy lang tayong mag-isip ng mabuti, laging magandang isipin natin para yun ang magiging 'pag maganda ang ating pananaw, magandang magiging bunga na yun. Kaya patuloy lang tayo nga at saka pananampalataya at pananalig sa Panginoon na sabi nga 'di ba, hawakan, lagi tayong humawak sa ating Panginoon, sa kanyang laylayan. Huwag tayong bibitaw kasi tayo yung bumibitaw, 'di ba? Kaya lagi lang tayong humawak para lagi tayong nakakasunod sa ating Panginoon. Yun lang po at magandang hapon. Ayan. Thank you, Sister Amy. Manatili lang tayo nakahawak. Amen. Tama yun. No, sa laylayan, no? Hindi lamang sa laylayan, sa kamay ni Jesus at yung ating pananampalataya. Sabi nga, di ba, nung isang gospel natin, sabi ng ating head servant, yung kamay natin ay mayroong kapangyarihan, the power of touch. No? Ganun si Jesus yung pananampalataya ni Jairo kay Jesus na mahawakan mo lang, ipuin mo lang yung anak ko, gagaling, no? Andun yung pananampalataya talaga dahil ang kamay ay mayroong kapangyarihan. Ganun din yung babae. Nung hinipo niya yung laylayan ng damit ni Jesus, lumabas yung kapangyarihan ni Jesus at siya ay gumaling. Ibig sabihin, ang kamay natin dito, dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay dinadaluyan ng pagpapala, ng himala ng Panginoon. Kaya yung kamay natin ay pinagpala. Amen? Okay, di ba, Mami Leonor? Magandang hapon po. Ito po sinasaad sa ating sa ating ang paniniwala at panananalig natin sa Panginoon ay huwag natin aalisin sa ating puso at isipan.
Dahil siya po lahat ang gumagawa ng paraan para sa atin. Kailangan po, lagi tayo nakatuon sa Kanya. Huwag tayo mawala ng pag-asa, huwag tayo mawala ng tiwala sa Diyos. Pag tayo may problema, sino po lagi natin tinatawag? Ang Diyos. Dahil kung wala po siya, paano tayo? Kailangan pananalig. Pag may sakit ka, manalig ka. Galing at gagaling ka. Basta manalig ka lang sa Kanya at maniwala sa kanyang kabutihan sa atin at pananalig. Lagi tayong makinig ng mga salita ng Diyos para naunawaan natin lahat-lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa atin, ni Jesus, mga paghihimala sa atin. Minsan di natin nakikita sa mga nangyayari sa atin. Ginagawan tayo ng Diyos ng himala, pero minsan yung iba hindi nila nakikita yun. Lalo na pag may sakit ka, gagaling ka. Di ba po isang himala yun? Dahil tumatawag ka sa Kanya, nananalig ka sa Kanya. Ibig sabihin, nasa puso mo si Jesus, nasa isipan mo, at lagi kang naniniwala. Dahil kung hindi ka maniniwala sa Kanya at may sakit ka, paano ka gagaling? Oo, may doktor nga tayo, pero una ang Diyos. Kailangan manalig tayo lagi sa Diyos. Mga salita niya, lagi natin pakinggan. Lagi natin itanim sa ating isip at sa puso natin ang Panginoon Diyos, ang Kanyang larawan, ang pananalig natin sa Kanya palagi. At pagtitiwala, huwag natin alisin. Lalo na yung iba na wala ng pag-asa, huwag po ganon. May Diyos po tayo. Manalig lang po sa Kanya. Totoo po. Andyan lang siya. Hindi kayo pababayaan. Pag may sakit kayo, pagagalingin kayo. Basta manalig lang kayo sa Kanya talaga. Yun lang po. Ayan, thank you, Mami. So, ayan, manalig tayo sa Kanya. Ayan, yun lang po ang susi ng ating himala na ginagawa sa atin sa ating buhay ng Panginoon, ang manalig sa Kanya. Okay, Brother Ralby? Brother Ralby? Ayun. Ay, nagda-drive. Share ka? Andahin natin, kaya mag-share na rin ako. Okay, sige. Okay. Kaya lang, 2 minutes, paparada lang ako. Sige. Okay. Ayan, so napakaganda po nung ating gospel, no? Kung iisa-isahin natin, babaybayin natin. Napakarami pong kapupulutang aral dun sa gospel natin na nabasa, no? Nasabi na po ng ating mga kapatid yung kailangan talaga yung pananampalataya, yung pananalig sa Diyos, yung kababaan ng loob yung ginawa ni Jairo, di po ba? Ang unang ginawa ni Jairo ay nagpatira pa. Ibig sabihin, wala siyang ibang inaasahan kundi yung kapangyarihan na pwedeng gawin ni Jesus sa kanyang anak. Kaya siya ay nagpatira pa, nagpakumbaba, no? Na punong-puno ng pag-asa at nagmakaawa, asking help. Wala tayong ibang tatakbuhan, wala tayong ibang pupuntahan sa oras ng ating mga problema, sa oras na tayo nabibigatan, sa oras na nawawala na tayo ng pag-asa, kundi ang Panginoon. Kapag tayo ay nangihina na, wala tayong ibang pwedeng takbuhan, kundi ang Diyos. At yun po yung ginawa ni Jairo, no? Nagpatira pa ng may kababaang loob at humingi ng tulong sa Diyos. Ayan, nakaparada na po sa ang ating punong lingkod. HS, ayan. Amen. Amen. Labi. Pero naka-charge ako dito sa mobile na maipaintulot ng Panginoon na umabot. Una-una napakinggan ko kanina yung yung pagtapik. Mayroong kanta yung ang mga ibon, pero sabi dun sa tao, ang mga tao ay mahal ng Diyos, di ba? Bibigyan ng pera, sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot, di ba? Pwede ba natin pakitapik yung sarili natin or pakitapik yung katabi? Pakisabi, bibigyan ka ng Diyos ng pera, sobra-sobra pa, di ba? Kaya yung aabutin ng piling pa ngayon, malawak ang kamay ng Diyos
aabutin sila ng pagpapala. Amen. That is the first message ng Panginoon. The second message ng Panginoon na sinabi nga kanina, the touch, the faith. Pero alam niyo po ba na ang istorya nito ay hindi dapat hindi pala, kumbaga nai-focus natin ang istorya doon sa babaeng humawak doon sa laylayan. Parang nakita natin na napakataas ng faith nito. Yes, totoong napakataas ng faith. Pero kung makikita natin, may tinatawag sila sa Bible na kung tinatawag na Jairus moment. What is Jairus moment? Jairus moment, ito yung moment na nangyari ngayon. Isipin mo, kasama mo na si Kristo, papunta na sa bahay nyo, pagagalingin na yung anak mo, tiyak yun eh. Di ba? Tapos biglang may nakialam, biglang sumingit, biglang sabi nga yun sa mga salitang pabalbal, biglang may umepal, tapos biglang yung hinawakan yung laylayan ni Jesus, tapos biglang kang nawala sa eksena. Kasi na-focus na doon sa doon kay babaeng dinudugo. At ang mabigat pa nito, sa'yo na sana. Sa'yo na sana yung pagpapala. Sa'yo na sana yung kagalingan. Ang mabigat nito, dahil nga na-delay, ang sumunod na eksena, dumating ngayon at binalita, patay na ang kanyang anak. Isipin mo, nakakalungkot tignan kung ikaw yung nasa eksena ni Jairo. Akin na eh. Ito na yung moment ko eh. Blessing na eh. Aako na ako sa utang. Pagpapalain na ako, mabubuo na yung pamilya. Tapos sa isang idlap, nag-change yung sitwasyon. Ito yung sitwasyon marahil ng mga karamihan sa atin. Maaring ako si Jairo. Na Lord, kasama kita at alam ko ibibigay mo na. Pero bakit palaging may delay? Ba't palaging may humahad lang? Para mapunta talaga sa iyo yung tunay na biyaya na hinahantay mo. Pero ito kagandahan. Despite ng pagka-delay ng pagpapala, despite ng pagka-delay ng paggaling ng kanyang anak, may ibang miracle na ipinagkaloob ang ating Panginoon kay Jairo. Gustong ipakita ng ating Panginoon na hindi lang pagpapagaling ang gusto kong ipakita sa iyo. Ako yung Diyos na bumubuhay ng patay. Ako yung Diyos na magpababago ng buhay mo sapagkat ako yung Diyos ng salvation at kaligtasan. Kasi kung dumating lang yung moment na si Jairo, sinamahan ni Jesus, dumating sa bahay, hindi po ni Jesus yung anak niya gumaling. Yes, makita natin yung the gift of miracle. Pero this time, hindi lang pala gift of miracle ang ipinapakita ni Jesus, it is the gift of life. At yun yung magandang pangawakan natin. Na once na nasa Jairos moment tayo, bagamat delay, bagamat nahuli, bagamat parang failure na, pero at the end, victory upon victory, healing upon healing, and life upon life. Kaya kapatid, naman pinagdadaanan natin, huwag tayong sumuko. Katulad tayo ni Jairo, kasama natin ng Diyos, bagamat may delay, but never been denied. Maaring hindi mo na ngayon, pero bukas or mamaya, ibibigay din ng ating Panginoon. Yun lamang at mapagpalang araw sa atin lahat. Pagpalain tayo ng Diyos na buhay. Thank you, Brother Raldi. Ingatan ka po ng Panginoon sa iyong biyahe. Ayan. So napakaganda po ng mga reflection natin dun sa huli yung sinabi ni Sister Mary Ann, yung death to life, at yung sinabi ni Brother Raldi, ito yung gift of life, no? Yung hindi lamang yung ating physical na katawan ang pinagagaling ng Diyos, kundi yung ating espiritu, no? Binibigyan niya tayo ng buhay, yung biyaya ng buhay ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya ang Diyos, si Jesus, ang Diyos ng muling pagkabuhay, no? Na siya ay ipinanganak, namatay at muling nabuhay. No? Ito po yung pangako ng ating mabuting balita. No? Ang Diyos ay ang Diyos ng muling pagkabuhay. Diyos na nagbibigay buhay, no? Na kahit sa mga patay ay muli niyang binubuhay at binibigyan ng kaligtasan. Kaya wag tayong, sabi ni Brother Aldi, wag tayong mawawala ng pag-asa. Nade-delay man ang mga kasagutan sa ating mga panalangin, ngunit kung nandoon ang pananampalataya, tiyak ang kasagutan ng Diyos ay ibibigay niya sa atin. Hindi man ngayon, pero maaaring mamaya, maaaring bukas, matanggap natin ang kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin.
Basta't ilagay natin sa kamay ng Diyos ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya, ang ating pananalig, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Tiyak po yun. Tayo po ay mapapabuti at ibibigay ng Diyos ang ating mga panalangin. At ang sabi ng Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang sabi niya sa huli dun sa bata, Talita kumi, magbangon ka, no? At ikaw ay magaling na. Kapatid, huwag kang magmukmok sa oras na ito. May pinagdadaanan ka ba sa buhay? Nahihirapan ka na ba sa dinadala mong problema? Puno ka na ba? Baon ka na ba sa utang? Wala ka bang hanap buhay? Napakarami mong nararamdaman sa katawan mo. Merong kaguluhan sa buhay. Kapatid, huwag kang malungkot. Huwag kang magmukmok. Ang sabi ng Diyos, Talita kumi, bumangon ka. Ang nais ng Diyos, kumilos ka. Manampalataya ka. Sapagkat ang Diyos may magagawa sa iyo. Kung ikaw ay lugmok, huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ang pag-asa natin. Hawakan natin ang kamay ni Jesus sa oras na ito. Panghawakan natin ang ating mga pananampalataya sa Diyos, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi ni Brother Ronnie, hawakan natin ang Diyos sa pamamagitan ng paghawak natin kay Jesucristo. Amen. Si Jesus ay sapat na upang ang lahat ng ating dinadala ngayon ay maibsan. Ang lahat ng ating dinadala ngayon ay mapagaang. Ang lahat ng sakit na meron tayo ay mapagaling. Physical man yan, emotional man yan, spiritual man yan, pangangailangang material man yan, lahat ng bagay nanggagaling sa Diyos. Kaya talina kapatid, hayaan natin kumilos sa oras na ito. Ang kamay ng Diyos, ang kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may magagawa, na may kapangyarihan. Kaya kapatid, sa oras na ito, sama-sama tayong tumulog sa Diyos. Ano man ang iyong pinagdaraanan, halina, tayo'y kumapit sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, ano man ang sakit mo sa oras na ito, sakit man yan sa ulo, sakit man sa anong organs, sakit sa mata, sakit sa tenga, sakit sa katawan, anumang uri ng sakit, sakit sa puso, o sino man taong nais mong ipanalangin sa oras na ito, anuman ang kanyang sakit, ilagay mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na may sakit. O bahagi ng katawan ng iyong nais ipanalangin, ilagay mo ang kamay na yan. At isipin mo ang hawak-hawak mo ay ang taong ipinapanalangin mo sa oras na ito. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to you, Lord. Glory to you, Jesus. Glory to you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit. Halina banal na Espiritu, ibigay mo sa amin ang kapangyarihan ng kagalingan. Ibigay mo sa amin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ibigay mo sa amin ang biyaya ng himala, ang biyaya ng pagpapagaling, ang biyaya ng kagalingan, ang biyaya ng pag-asa. Halina banal na Espiritu sa mga oras na ito. Ikaw ang siyang nakakakita sa amin. Ano man ang aming kinalalagyan sa oras na ito, ano man ang aming mga pangangailangan, ano man ang inihiling ng aming mga kapatid na humihingi ng aming mga panalangin sa mga oras na ito. Naririto ang aming mga kamay, gaano man kalayo, kamilya-milya ang layo ng mga taong ipinapanalangin namin sa oras na ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Dumaloy ang iyong kapangyarihan. Hipuin mo sila ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. O hallelujah. O halalashikalahanda. Sa pangalan po ni Jesus, sa kapangyarihan ng iyong pangalan ng Jesus, sa oras na ito, anuman ang pinagdaraanan, nararamdaman, nararanasan ng aming mga kapatid, mga pangalang nasa aming mga kaisipan sa oras na ito na nais naming ilapit sa iyo, nais naming ipanalangin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, dumaloy
ang iyong kabanal-banalang dugo, O Diyos, na maghuhugas sa lahat ng aming kasalanan, magpapalaya sa lahat ng aming mga kasalanan, maghuhugas, magpapagaling ng lahat ng aming karamdaman sa pangalan ni Jesus. O hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, malayang makakilos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat isang nanonood, nakikinig, at aabutin ng tinig na ito ng gawain ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Dumaloy ang kapayapaan, dumaloy ang kagalakan, dumaloy ang pag-ibig, dumaloy ang kagalingan, dumaloy ang pagkakasundo, dumaloy ang lahat ng kanilang hinihiling sa oras na ito, Lord. Pagpapala ay mapasa amin sa oras na ito. Makalaya sa pagkautang, makalaya sa sakit ng ulo, makalaya sa stress, makalaya sa depression, makalaya sa anxiety, so Lord, sa pangalan ni Jesus. Makalaya sa iba't ibang tanikala sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Shikalahanda. Oh, hallelujah. O dakilang Diyos, ang iyong makapangyarihang kamay ay dumapo sa puso, katauhan ng bawat isa sa amin sa oras nito. At hayaan mo ang aming mga kamay, Panginoon, ay daluyan ng iyong kapangyarihan, na sino man ang mahawakan ng kamay na ito ay gagaling sa pangalan mo, Jesus. Ang sino man na mahipon ng kamay na ito ay makararamdam ng pag-ibig mula sa iyo, ng habag mula sa iyo, Panginoon. O hallelujah, ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Dumaloy ang pagpapala, dumaloy ang kasaganaan, dumaloy ang katagumpayan, dumaloy ang kapayapaan sa bawat isa sa buhay namin. Mula ulo hanggang talampakan, O Diyos, kami iyong pakaselyuhan upang anumang gawa ni Satanas ay hindi makapanai sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Oh, amen. Hallelujah. Blessing upon blessing, victory upon victory, healing upon healing ay mapasa aming lahat, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat, and to God be the glory. Maraming salamat po sa ating mga kasama sa Zoom at sa mga nanonood po sa FB Live at manonood pa sa ating sa live at sa YouTube. Maraming salamat po. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. And be a blessing always. God bless us all. See you again tomorrow. Maraming salamat. Sister Mary Ann, God bless. Sister Ami, Sister Annie, Brother Raleigh. Hello. Amen po. Amen. God bless. Bless.